sir, kakukuha ko lang ng plaka, tsaka naman ayaw mandar eh. Sa ulo mo yung plaka. Parang kahapon kinuha ko yung plaka, kinabukasan, ayaw naman mandar. Ayaw mandar. Baka nasanay sa walang plaka. Isa uli mo. Yung people lang gusto sir. Mayroong hinatak sa atin mga katropa na Easy Ride 150 dahil ang problema nito hindi umaandar at walang kuryente. Medyo malayo pa yung pinanggalingan nila boss pero sinadya nilang dalhin sa atin para ipakita kung ano ba talaga yung problema. Pinagawa na kasi ito banda sa kanila at ang ginawa sa motor niya, kinukonvert nila ng 4-pin CDI pero hindi nila mapalabas yung kuryente. Kaya ang nangyari, ibinalik nila dun sa stator type pero bumili sila ng bagong stator at pagkalipas ng 1 buwan or 2 buwan, bigla na lang uling tumirik at nawala uli yung kanyang kuryente. Boss, ano na yung ginawa dito sa motor mo? Ano sir, pinalitan na siya ng stator. Pinalitan ng stator, tapos yung CDI niya ba pinalitan din ng 4-pin, di ba sabi mo kanina? Oo, nung ano, nakaraan. Pinurpin nila na CDI, tapos Yung hindi... sa 4-pin, hindi siya gumana. Kaya binalik yung stock. Binalik Gumana yung siya, kaso nawala ulit yung ano. Tapos nagpalit ng stator. Oo. Yung sa 4-pin na ginawa nila, hindi nila mapalabas yung kuryente. Opo. So bago natin gawin yung motor ni boss mga katropa, kailangan muna natin makita at i-check yung kondisyon ng kanyang kuryente. Renz, push button mo nga Renz. Tignan ko lang yung kuryente niya kung meron. Sige. Ups. Lalayo ko mamaya na. Sige. Ups. Sige pa. Ups. Lapit. Okay, pag malapit lang tsaka mayroon, mahina. So yun mga katropa, kung malayo yung ignition coil natin sa ground, hindi lumalabas yung kuryente. Pero kapag nilapit natin sa ground yung ignition coil, nagkakaroon ng kuryente pero mahina. So tingin ko mga katropa, mahina na yung stator ng motor ni boss, kaya mahina na yung kanyang kuryente. So pag bibili ulit tayo ng bagong stator mga katropa, hindi rin tatagal kasi ang replacement na stator, madali lang masira yung kanyang primary. Kaya magiging option natin dito mga katropa, i-convert natin to ng 4-pin CDI. So paano ba mag-convert ng 4-pin CDI sa Easy Ride 150? Step by step mga katropa, ituturo ko sa inyo kung paano mag-convert ng 4-pin CDI sa Easy Ride 150 para kung sakaling nagka-problema ang inyong motor o ng inyong customer, at least alam nyo na ang inyong gagawin. Mga katropa, kung gusto nyo magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring, pwede nyo akong sadyain sa aming shop dun sa Kibaol. Kung galing kayo sa bayan ng Lingayen, hanapin nyo lang yung CSI Lingayen, diretsuhin nyo lang yon hanggang makita nyo yung tulay ng bahay. Ito na yung tulay ng bahay, lagpasan nyo lang yung tulay na ito. Pagbaba ng tulay, kumaliwa kayo. Pagkatapos natin kumaliwa, dumiretso lang tayo hanggang madaanan natin yung dalawang tulay. Pagkababa nyo sa tulay na ito, 50 meters, nasa bandang kanan kami. At heto na nga mga katropa yung ating munting shop. Maraming salamat mga katropa sa walang sawang pagsuporta at pagtitiwala sa amin sa inyong mga motor. Ang gagamitin natin dito mga katropa na 4-pin CDI ay Makoto na brand o Lihuwa na brand. So kung gusto nyo makahanap ng ganitong klaseng 4-pin CDI mga katropa, iiwan ko na lang yung link sa baba ng ating video description para ma-redirect kayo sa legit na nagbebenta ng Makoto or Lihuwa na 4-pin CDI. Kasi pag hindi Makoto yung brand na nakuha nyo, malaki yung chance na palyado yung andar kasi hindi maganda yung supply ng kanyang kuryente. Kaya mas marirekomenda ko mga katropa na gumamit kayo ng Makoto or Lihuwa na 4-pin CDI. Bago tayo magsimulang mag-wiring mga katropa, dapat alamin muna natin yung bawat pwesto ng mga wire na to, kung saan ba ang pwesto ng ignition coil, ng pulser, ng ground at ng positive. So ipaalala ko lang mga katropa na kapag ginaya nyo itong video na ito, huwag nating babaliktarin yung CDI na parang ganito kasi magkakamali kayo ng pwesto ng pulser,
pulser, ground, ignition coil at ng positive. Kasi minsan yung iba nagpi-PM sa akin bakit hindi gumagana, yung pala baliktad yung kanilang pagkakapwesto. Dapat kapag ginaya nyo itong video na ito, gantong-ganto yung pwesto ng CDI para maiwasan nating mapabaliktad yung bawat polarity ng ating wiring. At tungkol naman mga katropa dito sa ating 4-pin socket ng CDI, huwag na nating iintindihin yung bawat kulay ng ginagamit ko dito dahil minsan kapag bumili kayo ng socket ng 4-pin CDI, magkaiba yung kulay na mabibili nyo sa ginagamit ko rito sa video. Kaya hindi na importanteng parehas ng kulay yung mabibili nyo dahil ang importante rito yung bawat pwesto ng ating wiring, kung saan ba nakapwesto yung pulser, ground, ignition coil at positive ng ating CDI. So unahin muna natin mga katropa itong wire na bandang taas, bandang kaliwa. Itong wire na bandang taas, bandang kaliwa mga katropa, dito nakapwesto yung ating pulser. Dito naman sa kabila, sa baba, bandang kaliwa, dito nakapwesto yung ground ng ating CDI. Dito naman tayo sa kabila, sa taas, bandang kanan, dito nakapwesto yung ating ignition coil. Dito naman sa baba, bandang kanan, dito nakapwesto yung positive supply ng ating CDI. So yan yung mga pwesto ng ating bawat wire mga katropa. Iiwasan nating magkamali para hindi masira yung CDI at para lumabas yung kuryente. So ito yung dating CDI niya mga katropa. Alisin na natin to dahil i-convert natin sa 4-pin CDI. At ito naman yung 4-pin CDI na ilalagay natin. So umpisahan natin mga katropa dito sa ating pulser, yung taas bandang kaliwa ng ating wire ng CDI. Ilalagay natin to mga katropa sa pulser wire ng ating motor. Dito sa dating socket ng ating CDI mga katropa, hanapin lamang natin dito yung red na mayroong lining na white. Yan yung pulser wire ng Easy Ride 150. At dyan natin ilalagay yung taas bandang kaliwang wire ng 4-pin CDI. So ito na mga katropa yung red white ng ating motor o yung pulser ng ating Easy Ride 150 na ilagay na natin dito sa taas bandang kaliwa ng ating 4-pin CDI. Ang susunod natin mga katropa, ito namang baba bandang kaliwa. Dito naman nakapwesto yung ground ng ating CDI. Kaya dito sa dating wire ng ating motor, hanapin lamang natin dito yung green wire at dyan natin ilalagay yung ground ng ating CDI. Yung green wire para mga katropa ng Easy Ride 150, ayan yung ground ng ating motor. So heto na mga katropa yung ating green wire ng motor. Diyan natin nilagay yung wire ng ating 4-pin CDI dito sa baba bandang kaliwa. Yan yung kanyang pwesto. Ang susunod natin mga katropa, dito naman tayo sa kabilang wire, yung taas bandang kanan, dito nakapwesto yung ignition coil ng ating CDI. So dito sa dating socket mga katropa, hanapin nyo lamang yung black na mayroong lining na yellow. Yung black na mayroong lining na yellow mga katropa ng ating motor, yan naman yung wire ng ating ignition coil. Diyan natin ilalagay yung taas bandang kanan ng ating 4-pin CDI. So ito na mga katropa yung black yellow wire ng ating motor o yung wire ng ating ignition coil na ilagay na natin sa taas bandang kanan ng ating 4-pin CDI. Dito naman tayo mga katropa sa baba bandang kanan ng ating CDI. Ito yung pinakahuling wire ng ating CDI mga katropa at dito nakapwesto yung positive ng ating CDI. Ilalagay natin itong mga katropa sa accessory wire ng ating motor. Yung tipong pagsusi mo, doon pa lang siya masusuplayan ng positive. So mahanap natin mga katropa yung accessories wire na sinasabi ko dito sa bandang harapan ng ating motor. Medyo magulo yung wiring ni boss pero hayaan nyo lang. So dito sa bandang harapan ng motor mga katropa, meron kayong makikitang dalawang puting socket. Dito sa puting socket, meron kayong makikitang purong black wire. Yung pure black wire mga katropa, yan mismo yung accessory wire ng motor ng Easy Ride 150. Diyan natin ilalagay or magpapagapang kayo ng wire dyan papunta dun sa CDI, or pwede rin kayong kumuha dito sa kabilang side ng ating socket. Meron din kayong makikita ritong black wire. So accessory wire din yan mga katropa. Kahit saang black wire dito, pwede kayong kumuha at magpagapang ng wire papunta doon sa positive supply ng ating CDI. So ang gagawin natin mga katropa, itong baba bandang kanan ng ating CDI at nag-iisang wire na lang ng ating CDI, yung positive wire ng CDI natin. Magpapagapang tayo ng wire papunta rito sa kulay black wire o accessory wire ng ating motor. Para pagsusi ng ating motor, masusuplayan ng positive supply yung ating CDI. So heto na mga katropa yung baba bandang kanan ng ating CDI o yung positive wire ng ating CDI. Nailagay na natin dito sa pinagapang nating wire na papunta doon sa black wire o accessory wire ng ating motor. Pagkatapos niya mga katropa, subukan na natin yung kanyang kuryente kung malakas na. Saan? Push button mo nga. Ups.
Isa pa. So yun mga katropa, malakas na yung kuryente ng motor ni boss. Hindi katulad kanina kapag nilayo mo, wala siyang kuryente. Ngayon subukan na natin paandarin. Ilagay natin itong kuwako niya, yung spark plug cap. Ibalik na natin. So okay na mga katropa, naisauli na natin yung spark plug cap ni boss at pwede na natin paandarin yung motor. Kumakain na rin ako ng langis, hindi yan gas. Ano na yan, langis na yan. Ipacheck mo yung ano mo sa mekaniko. Ah. Okay na, mandar na. Pwede mo nang gamitin pa uwi. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana marami kayo natutunan tuwing nanonood kayo ng ating video, magamit nyo sa inyong panghanap buhay o sa inyong pagdi-DIY. Maraming salamat mga katropa, God bless at ingat palagi sa pagwawiring.